Colossians chapter 2, verses 6 and 7, As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Let us pray. Gracious, loving Father, we would like to again thank you and praise you for this wonderful day. Thank you for this beautiful morning, and thank you for allowing us to have this Bible sharing, Heavenly Father. This morning, Lord, we would like to commit to you again our Bible study. Help me, Lord, and empower me. Give me wisdom and guide me, O God. Meet the heart of your people. Meet the need of your people and reach their heart, O God, through thy message. I would like to thank you for giving me this great privilege to minister to your people. Heavenly Father, we honor you. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so siguro po, gamitan natin ng ilustrasyon po itong ating pag-aaral. May mga pagkakataon kasi nakakakita tayo ng puno na marahil ang ganda, marahil po kapag ang pinag-usapan sa paningin, areglado po siya, pero hindi po doon nakadepende ang lahat. Kasi alam po natin na in the reality of life, meron pong bagyo. Ang pinakamaganda ay ang puno na tatagal kahit gaano kalakas na bagyo ang dumating. To tell you honestly, ito po ang problema minsan sa usapan ng Christian life. Meron pong kapag tiningnan po natin, it seems good outwardly, pagka-appearance ang pinag-usapan parang okay na okay lang. Pero sa panahon po ng bagyo, doon po nasusubukan. Kaya it is good to somehow consider our message this morning. Okay? So, ang ating pong tatalakayin ay yung pong idea na sinabing rooted and build up in Him. Ang ating mensahe ngayong umaga, the marks of a mature Christian. The marks of a mature Christian. Yung pong masasabi nating palatandaan ng lumalagong Kristiyano or nung Christian na masasabi nating may magandang spirituality or sa madaling salita, may spiritual maturity. It is very important to consider because nowadays I can say na napakarami po ang mga Kristiyano na easily bumubuwal, umaalis, hindi po ba, at naaapektuhan ng problema. Mga kapatid, to be rooted and built up in Him means to become spiritually mature, stable, and fruitful. Pagka sinabi po natin talaga na rooted and built up in Him, in Christ, ay ang ating pong nais palabasin. Ano po? Pagka rooted and built up in Christ, ito po ay nangangahulugan ng tinatawag nating spiritual maturity, nangangahulugan po ito ng stability, at ng tinatawag nating productivity o fruitfulness. Kaya maganda po na medyo isa-isahin po natin ito. Okay? As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Kukunin ko po yung idea na rooted in Him. Rooted in Him. So, ang unang puntos natin, ang masasabi nating mature Christian, siya po ay planted in Christ. Planted in Christ. Mga kapatid, importante po na tayo ay matamnan. Tayo po ay maitanim, mga kapatid. Kaya nga ang pasimula ng lahat sa usapang Christianity ay ang relasyon natin sa Panginoon. And sometimes, mga kapatid, kahit tayo mismo nagdududa sa napakaraming nakikita po natin na nagsasabi pong Kristiyano, pero parang yung manifestation, hindi po nakikita. Yung dapat manifestation, I mean. Kasi alam natin na ang pagka-Kristiyano po ay buhay. At iyan po particular buhay sa Panginoon. Nagsisimula po yan sa pagkakaroon natin ng tamang relasyon sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, mga mananampalataya, isang bagay na dapat i-examine po natin. Yung relasyon natin sa Diyos, legit po ba talaga? Ang pagka-Kristiyano natin, legit po ba talaga? Kasi it is one thing for us to claim na tayo po ay Kristiyano, but it is a great thing and another thing to prove na sa itinuturo po ng Bible
Ibig sabihin, in harmony, consistent doon sa itinuturo po ng Bible. Halimbawa lang po, kapag ka planted in Christ, alam nyo po, new creation po yan. Diba? Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Now, ito po'y talata na lagi nating napapansin, nare-recite, o na-memorize. Pero hindi pa rin po magbabago. Yun pa rin po ang isa sa dapat maging panukatan po natin. Mga kapatid, ang pagbabago po ay hindi po kaligtasan. Pero ang kaligtasan po ay magdadala sa pagbabago. Magiging dahilan ng pagbabago. Kasi po pwede pong makakita tayo ng mga tao na nag-iba, na bago, marahil emotionally, na na-deal po sila, marahil may mga ilang po silang realization, but not necessarily na saved. So, kung ang pag-uusapan pagbabago, hindi po ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagbabago. Okay? So, just to clarify to everyone, ang pagbabago po, hindi po yon ang kaligtasan. Okay? Ang kaligtasan po ay ang pagkakaroon ng tamang kaugnayan, relasyon sa ating Panginoon. At ito po, by faith, talagang ating pong tatanggapin si Jesus Christ. Aaminin natin na makasalanan tayo, wala tayong kakayahang iligtas ang sarili natin at kikilalanin natin na siya lang po ang makapagliligtas sa atin. So, sa pananampalataya, doon po tayo naligtas. Ngayon, itong 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kung lalapatan po natin ang understanding, ang nililiwanag po, therefore, if any man be in Christ. So, doon po nakatungtong sa ideya na siya'y napasa kay Kristo. Kumbaga po, walang magiging expectation para sa usaping pagbabago kung wala po sa Panginoon, kung hindi pa po saved. Kasi ang linaw po, therefore, kaya nga, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, pumapasok na tayo doon sa manifestation. Kaya ang dapat, tama ang pagkakatanim. At kinakailangan po talagang planted in Christ, mga kapatid. Kaya sa Biblia po, magandang alam din po natin yung mga talata na nagiging kapahayagan ng pagiging tunay. Ibig sabihin, ng ating pong pagiging legit na talagang Christian nga. Halimbawa lang po, kung kukunin po natin yung idea nung pong writer ng Book of Hebrews. Hindi ba sa verse number 9 ng chapter 6, Hebrews chapter 6 and verse number 9, hindi po ba ang sabi niya doon, okay, sapagkat kami, beloved, we are persuaded better things of you. Okay? Things that accompany salvation. Ibig sabihin, ang tunay na kaligtasan, may kaalinsabay po yan. Na talagang dahil naligtas, may magiging manifestation po yan. Kaya kapag ka po may nagsasabing naligtas, pero hindi nagbabago, yan po ay hindi nakapagtataka na ating pong pagdudahan, pag-isipan, genuine kaya, tunay kaya, bakit ganun? Walang pagbabago. Mali po ba na mag-expect tayo ng pagbabago? No. Why? Because it's biblical. It is biblical that if any man be in Christ, he is a new creature. So yun po ang deklarasyon ng Bible. At meron daw pong things that accompany salvation. But beloved, we are persuaded better things of you, things that accompany salvation, though we does speak. So malinaw po, mga kapatid. Yan din po yung concept nung lagi nating sinasabi, Philippians 2 and verse number 12. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Kaya mga kapatid, mga mananampalataya, ang importante po ay ang matiyak po natin na tayo po ay talagang planted in Christ. Ang sinesentrohan po natin dito, our foundation. Our foundation. Rooted in Him. Planted in Christ. Rooted in Christ. Yun po ang marapat, mga minamahal. Kasi kung hiwalay sa Panginoon, wala po eh. Talagang dapat tayo po ay kaugnay.
ang lakas po ng Kristiyano'y nakadepende sa kung saan po tayo na itanim, mga kapatid. Kaya nga ang ating claim ay dapat maging consistent. Maging consistent. Ito lagi ko naman sinasabi. Sa mga churches po, because if you will study the scripture, nilinaw po na sa usaping local church, ang composition po ng local church ay natural man, carnal Christian, and Christian. So yung classifications na ito, mahalaga na maintindihan because sometimes ito po ang sasagot doon sa tanong na bakit ganun, Christian church, pero may problema. Bakit ganun? Yung mga members, sabi Christian pero may attitude. Bakit ganun? Diba? Na parang hindi magkasundo-sundo. Yung mga question na yun, mga kapatid, ang sasagot doon, yung pong malinaw na tinuturo at presentation ng Bible na sa local church may natural man. Yes. Diba? Sa 1 Corinthians 2:14, but the natural man receiveth not the things of God. So yung pong natural, ibig sabihin unsaved, unbeliever, you cannot expect them to receive and to accept the Word of God. Ang ibig kung palabasin, mga kapatid, kaya may mga kumukontra kadalasan kasi kakaiba yung espiritu. Kaya ito po, hindi para i-lead tayo na i-judge natin yung mga kasama natin, di ba? Kundi para ma-enlighten lang po tayo na huwag tayong magtataka na kahit ang claim natin, Christian church tayo, sa usapang local church, may nagiging miyembro po na natural man. Kasi hindi naman po pwede na nagsasabi siyang tumanggap siya, tapos magiging judge ka niya. Hindi ka tumanggap. Di po pwede. We are not in the position to judge anyone. Okay? Ang concern ko po is to make sure, you, yourself, tiyakin mo that you are really saved. Because if you are genuinely saved, ikaw ay planted in Christ, yun ang matibay na pundasyon ng lahat. So yung natural man, sila po yung mga unsaved, na hindi tumatanggap ng mga bagay ng Diyos. Yun namang carnal Christian, ito naman yung tinukoy ni Paul sa 1 Corinthians chapter 3, beginning verse number 1. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babe in Christ. So, niliwanag niya na yung tinutukoy niyang carnal, Christian, pero parang sanggol kay Kristo. Isa pa rin yan sa pinanggagalingan ng problema kapag ka Kristiyano nga pero carnal naman. Pag sinabi nating carnal Christian, sabi ko nga, pag kinapit mo yung salitang Christian, it means saved. But live like an unsaved. And because of that, nagiging confusion po at confusing yung kanya pong buhay. So kaya medyo ang panawagan ng mensahe natin, inaangkin natin na Kristiyano tayo, maganda po siguro na yung manifestation ng pagiging Kristiyano, mahayag. Mga kapatid, magsisimula ang lahat sa matibay na pundasyon. So, our first point, be planted in Christ. 'Di ba? Kailangan po ang Kristiyano po ay planted in Christ. Yan po ang pinakapundasyon. Yan po ang starting point. Yan po ang pinaka-main thing. Yung tiyak na totoong ligtas. Tiyak at totoong mananampalataya. So yung spiritual Christian, sila po yung may maturity. Hindi na sila babe in Christ. Kaya po kung nagsasabi tayo na nag-grow tayo, hindi na ikaw yung dapat laging natitisod. Kung talagang ikaw yung growing Christian, ikaw yung umuunawa, ikaw yung nagpapatawad, ikaw yung nagdadala, ikaw yung umaabot. Yun ang spiritual Christian. Kaya nga nilinaw ng Bible yan, di po ba? Them that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of weakness, considering thyself, lest thou also be tempted. So, ang spiritual na Kristiyano po, siya ang umaabot, nagpapakababa, siya ang tumutulong, umaalalay, at mga kapatid, siya po ang masasabi po nating nagtuturo at hindi kailangang siya lagi ang tuturuan. Malinaw po yan na sinabi po ng writer ng Book of Hebrews. All right? Planted in Christ. And this is about our foundation. Now, point number 2, progressing in Christ. Yan po yung marka ho.
Ang marka ng totoong mature Christian, sila ay planted in Christ and progressing in Christ. Dito naman yung ating formation. Kanina, rooted in Him. Ito naman po, build up in Him. Diba? Build up in Him. Mga kapatid, hindi po disenyo ng Diyos na ang mananampalataya manatiling immature. Sa kabaligtaran nito, ang expectation at ang intention ng Panginoon, ang disenyo ng Panginoon, pagtunay, dapat nagpo-progress, dapat lumalago. Ano po ba ang sabi ng 2 Peter 3:18? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Sa Hebrews chapter 6 and verse number 1, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Sa Ephesians chapter 4, malinaw po ang sabi, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every, yung way of doctrine, yung mga pandaraya ng tao, may discernment na po siya. So kaya ang ating dapat maipahayag sa buhay natin bilang Kristiyano, that we are really planted in Christ and progressing in Christ. Huwag naman po ang tagal-tagal na nating Kristiyano, tayo pa rin ang laging aayusin sa church. Huwag niyo pong hayaan na tayo po yung mga matatagal ng mananampalataya na dapat sana lumalago na, tayo pa po ang may mga issue sa church. Mga Kristiyano, kinakailangan tayo po rooted in Him and build up in Him. So, planted in Christ, progressing in Christ. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Lahat ng mga bagay na healthy, nag-grow, mga kapatid. So, it is good to somehow examine ourselves. Diba? Yung message po natin, examine our walk. Establish our ways, mga kapatid. Napakahalaga po ng ating pinag-uusapan. So, una po, our foundation. Pangalawa po, our formation. Pangatlo po, our fortification. Di ba? So, mga kapatid, hindi lang tayo dapat planted in Christ, dapat po progressing in Christ, and also protected in Christ. Amen? So, yung roots, malalim talaga para kahit anong mangyari, matibay, matatag, mga kapatid. Alam naman po natin na sa usapan pong Kristyanismo, marami po talagang bagyo. Marami pong bagyo. Meron po akong titingnang isang talata na napakagandang bigyang pansin po natin. Okay? Sa Jeremiah, kung kayo po may Bible, maganda pong sentrohan po natin ito. Sa Jeremiah chapter 17 po tayo. Jeremiah chapter 17. Pansinin niyo po ang sabi ng verses 7 and 8. Ang sabi po, blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope is in the Lord. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out the roots by the river, and he shall not see the heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Kumbaga, ang idea po, protektado talaga. So, yun po ang mga bagay na dapat natin pong mapag-alaman at matutunan, mga kapatid, at maobserbahan sa ating pong buhay bilang Kristiyano. Mga kapatid, protected in Christ dapat. Yung mga mature, hindi na po ito yung napakadali na maapektuhan sa mga pangyayari, sa mga sitwasyon po, mga kapatid. Tingnan nyo po ang sabi ng Psalm chapter 125 verse number 1. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Matibay, matatag, mga kapatid. Yan po ang napakaliwanag. And remember the parable doon sa Matthew chapter 7. Mga kapatid, maganda po talaga na ang ating puntibay ay nasa sa Panginoon. So napakahalaga. Una po, tayo ay dapat malinaw, planted in Christ, progressing in Christ, and also protected,
'di ba? Protected in Christ. Mga kapatid, susunod po, dapat, sabi po ng verse number, 6 and 7, she have therefore, sabi niya, as she have therefore received Christ Jesus our Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him. Ang sabi po, established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So yung ideyang established in the faith, wala nang kaduda-duda, wala nang hapyaw ng anumang pag-aalinlangan. It means, ang mark ng isang mature Christian, persuaded in Christ. Opo, kumbaga sa idea, but I know whom I have believed and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Ang gusto po ng Panginoon sa atin, maging rooted, grounded po sa salita ng Diyos. Kaya po, ano man ang mangyari, ang kabilit-bilinan ni Pablo, matapos niyang i-present ang mga matitinding aral natin, pananampalataya natin, pinangahawakan natin. Remember one of my messages? Kasi tayo po, ang laging napapansin lang natin, 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yun po, alam natin yun. Pero, siyempre po, laging maganda na yung bawat talatang alam natin ang tuntungan. Kaya nga, isang mensahe ko po, na nagbigay pansin po ako sa mga napakatibay na tindig pananampalataya ng mga Kristiyano. Yung gospel natin, accurate. Yung ating great Savior, alive. Yung glorification natin, assured. So, yun po. Yun ang tinuntungan ng verse number 58. Kasi nga, ang ginamit na salita, kaya nga. Ibig sabihin, may mga prior na presentation or declaration na ang ating gospel accurate, ng ating tagapagligtas buhay, ng ating glorification ay tiniyak at tiyak. Dahil dito, kaya nga, di ba? Oh, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, be persuaded in Christ. Don't you ever doubt the Lord. You should know your doctrine. You should know your Bible. And we need to stand firm. Be stable and be persuaded. So lahat ng totoong persuaded in Christ, hindi makakaisip tumalikod yan, hindi makakaisip lumayo yan, mga kapatid. Why? Kasi alam niya na ang makapag-iingat ng kanyang, di ba, paniniwala at pananampalataya, yung pong Panginoon. Walang sayang sa pagtayo po natin sa ating Panginoon. Conviction po ay napakahalaga para kahit po ang mga kultura o kung ano-ano pa mang mga kinagawian ng tao, mga kapatid, the marks of a mature Christian. Number 1, planted in Christ. Number 2, progressing in Christ. Mga kapatid, number 3, protected in Christ. Number 4, persuaded in Christ. And last but not the least, mga kapatid, praising Christ. Kasi ang sabi po mga kapatid, abounding therein with thanksgiving. And you know what? Gratitude, it is actually a fruit of spiritual maturity. Ang isang taong mature, mas nakikita yung pasasalamatan kaysa irereklamo. Kaya nga kapag ka mature Christian, nag-uumapaw ang puso sa pasasalamat. Kaya medyo magsuri-suri din, dahil baka mamaya ikaw yung Kristiyano na ang tagal-tagal mo na, bumbuhay mo, lagi na lang daing, lagi na lang reklamo, di ba? Na para bang ang lupit ng Diyos, para bang unfair ang Panginoon, magdiretsa na tayo minsan sa mga akto natin. Parang ganun ang gusto nating palabasin na para bang ang Diyos unfair sa mga nangyayari sa buhay natin. Kung ikaw ay mature, di ba? Persuaded in Christ ka dapat, at dapat praising Christ ka. Pinupuri mo ang Panginoon. So, mga kapatid, mga minamahal, dito po, siguro kung i-outline natin sa isang bahagi, our foundation, di ba? Our formation, our fortification, our faith, and our fruitfulness. Yan, siguro, magandang mabigyang pansin po natin yan. So, yung our fruitfulness, di ba? Abounding therein with thanksgiving.
our faith, established in the faith, mga kapatid. Diba? So, yung idea po ng fortification, rooted and built up in Him. Tapos, yung built up in Him, yan po yung ating formation. Tama, yung pagkakakamada, mga kapatid. Tama, yung kinalulugaran, yung planted in Christ. Yun po yung ating pinaka-foundation. So, ito po, mga kapatid, ay napakayamang pahayag ni Apostol Pablo sa kanila to remind them of the, alam niyo po, of the things about spiritual maturity. Kung sinasabi mo, that is actually very disappointing and frustrating na yung mga members, sinasabi Kristiyano sila, pero hindi po rooted and built up in Christ. So we need to be rooted and built up in Christ, mga kapatid. So the marks of a genuine, di ba? The marks of a mature Christian, planted in Christ, progressing in Christ, mga kapatid. Protected, di ba? Protected po siya. Protected in Christ. And then, ito po ay persuaded in Christ and also praising Christ. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. At kung titingnan po natin, mga kapatid, sabi po ng Psalm chapter 100, verse number 4, remember nung nang-encourage po sila dahil sa victory po nila, make a joyful noise. Hindi po ba? Yung sinasabi po ng mga nagtagumpay sa battle, make a joyful noise unto the Lord, all ye land, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing, know ye that the Lord, He is God, it is He that made us and not we ourselves, we are His people and the sheep of His pasture. Ano ang dapat daw? Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise, be thankful unto Him, and bless His name. Gusto ko po itong talatang ito, mga Kristiyano. Enter into His gates with thanksgiving. Kamusta po tayo sa usapang attitude? Pag pinag-usapan po ang attitude natin, kamusta po? Tayo po ba'y reklamador? Tayo po ba'y mapaghanap? O tayo po yung mapagpasalamat na Kristiyano? Yan ang dapat ma-develop po sa atin bilang mga mananampalataya. Okay? Importante po kasi na makita sa mananampalataya na siya po ay thankful sa Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng Hebrews chapter 13 and verse number 15. Hebrews 13 and 15, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips, giving thanks to His name. Sa mga kapatid, mga minamahal, ang talatang kabisado po natin ay talatang nais ko po na gamitin sa bawat isa upang ma-realize po natin na ang Kristiyano po dapat nag-grow. Ang Kristiyano po dapat nagmamature. At para mangyari yan, mga kapatid, kailangan po natin na matutunan ang tinuturo ng salita ng Diyos. Mga marka ng mga mature Christian, planted in Christ, progressing in Christ, protected in Christ, persuaded in Christ, and praising Christ. I hope na tayo po ay napagpalang muli dito po sa ating tinalakay. Direkta na po ang ginawa po natin, mga kapatid. Dahil nga po late ako at sana po napatawad nyo na ako na late po ako ngayon sa ating pong naging pagsasalo-salo. Mga kapatid, paalala lang, hindi pa rin nabawasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos dahil medyo tinanghali po ako. The Word of God is still powerful kahit anong oras po ito ibahagi. Kaya po, purihin po ang Panginoon. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa naging paggabay mo sa amin. Salamat din po sa mga kapatiran na nag-express ng kanilang heart na lagit-lagi gusto pong makakain ng iyo pong salita. I pray that you will help them, O God, particularly sa topic po namin ngayon. May this topic be a great reminder to all of us being believer na kami po ay mag-mature, mag-grow spiritually. Nawa ang epekto at ang resulta, bunga ng mensaheng ito ay mahayag sa aming mga buhay. We praise you and thank you, Heavenly Father, in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, praise the Lord.